ba sa tingin pa ako at wala pa ako sa edad? Oo, excuse yun. Maraming hindi ikino-consider tungkol sa pagiging bata, yung mga tao na dapat i-consider mo rin yung kabataan ng bata. Bawa, tungkol sa konsepto ng pakikipagjowa, may mga overage, may mga legal age na nakikipagjowa sa minor. Tangina, consider mo yan. Di ba? Hindi pwedeng hindi mo i-consider yun kasi tanga ka, puta. Pagka nadali ka dyan, maniwala ka sa akin, child abuse yan. Oh, pag nadali ka dyan, child abuse yan. Tapos ang malupit pa niyan, puta, pagka kinasuhan ka pa ng rape niyan, tang ina mo, people of the Philippines ka, gago. Ha, yari ka dyan, brad. Excuse yan. Pero alam mo, it's not an excuse para maging matalino. Kasi alam mo, dun nga sa panahon ng kabataan, dun ka talaga dapat magbugbog ng pagkatalino eh. Kasi yan yung panahon na dapat para ka sponge na absorb ng information. Sobrang importante nung panahon ng kabataan kasi yan yung panahon na kalakasan mo eh. Yan nga yung bati ni Pablo, binabati ko kayong mga kabataan sapagkat kayo malalakas. Diba? Rizal, ang sabi ni Rizal, mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaso yung pag-asa ng bayan natin tumutuwad sa TikTok. Tangina diba? Tangina diba? Bad trip. Rizal, bumangon ka, kailangan ka namin. Yung pag-asa ng bayan mo tumutuwad sa TikTok. Yan ang sagot ko ron. May nagtanong sa akin kanina galing sa mga fans mo, speaking of Rizal, ang tanong niya is, Sir, totoo pa ba ang kasabihan ng ang kabataan ng pag-asa ng Sino bayan? magiging pag-asa? Tayo matatanda, palubog na tayo eh. Makabataan yung pag-asa. Bakit pag-asa? Eh, sino ba magtutuloy ng mga endeavor ng mga nauna kung hindi yung mga bata? Diba? Kaya nga inilatag ng maayos yung ng mga nandyan. Diba? Sipin mo, may bansa tayo na maayos. So, sabihin mo, corrupt. Pero bansa pa din tayo. Hindi pa tayo nakukubkob ng China. Diba? Sabihin mo, bla bla, pangit naman ang sistema rito. Pangit dito sa bansa. Pangit yung Metro Manila dahil sobrang traffic. Pero pag nakita mo, itsura ng Palawan yung mga beaches doon. Yes. Taka na, number 2 tayo sa pinakamagandang mga beaches sa buong mundo. Ano ka, number 1 ang Bahamas. Pangalawa tayo sa mga pinakamagandang beaches sa buong mundo. Sabihin mo, bla bla, masama ugali ng mga tao. Masama ugali ng mga tao, puta, nakita mo naman ngayon, o paano? Masama ugali ng mga tao, masama ugali ng mga tao. May mga tao talaga masama ugali, pero lahat naman tayo, one way or the other, masama ugali. Pero lahat din naman tayo, one way or the other, may mabuting ugali rin naman. Diba? So, alam mo yun, pag-asa talaga ng bansa, mga kabataan. Kaya nga sabi ko rin sa, alam mo, tama sabi ni Duterte, sinisira ng mga addict at saka ng mga drug pusher yung mga yung isip ng kabataan. Yan ang susunod sa lahi natin, tinutuyo yung utak. Lalo pa yung mga magulang na puta pinababayaan lang mag-anak nilang cellphone maghapon. Wee! Ay nako, buhay nga naman. Sige, next question. Tanong po dito kanina, Sir, bakit mas malinaw yung audio ng live sa Facebook kaysa sa TikTok? Kasi wala akong extrang mic sa TikTok. Dito lang sa Facebook yung mic ko, naka-DJI kasi ko. Medyo may kamahalan din kasi ito, 18,000. So nag-aantay muna ako masira. At malapit naman na kasi si Gil, bagsak ng putang inang DJI ko eh. Ngayon, di na nag-charge ng maayos. Dati may sariling battery yan sa loob eh. O, ngayon, wala na. Sasaksak mo siya, mag-charge yung mga devices sa loob. Pero hindi na nagkakarga ng energy yung battery dun sa loob. Konti na lang, mga konting bagsak na lang ni Gil. Ano na, bibili na akong bago. Tapos boya naman bibiling ko, 2. Bagsak mo pa, Gil. Sige, go. So, Next question. type yes ko, ibabagsak ko pa. Putang Joke lang po. Legend to. Sabi ni Luis Ariola, kumusta Kuya China? Gusto mo ba yung ginawa kong poster? Ha 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 ha. Ganda. Ganda. Papa? Oo. Tangin ng Papa. Itanong mo kay Papa. Itanong mo kay Papa. Itanong mo kay Papa. Oh, yun talaga gusto ko tawag sa akin ng magiging ako pag nagkaanak ako. Papa. 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 Very aesthetic yung tunog. Parang alta sosyedad. Sir, Anong tawag dito? May tawag sila rin eh. Bourgeoisie. Hindi. Bourgeois. Hindi, may tawag sila. Almutan ko talaga. Basta, engrande ang tunog. Engrande. Parang malalaking pintong nagbubukas. Na? Papa. Sige, go. Ang mansion, Papa. Next question na, dali. Hindi Lloyd, nakikita ng mga tao yung reaction mo. Tanong ni Lloyd, Papa, meron ka ba talagang mansion? Kakasabi ko lang eh. Kaya ko,
Wala ako noon. Gusto kong patawag. Sige, go next question. Sabi ni Lloyd Montebon, ito seryosong tanong na to. Hindi ko na babasahin yung iba. Ano po masasabi niya sa mga taong walang magawa sa buhay, lalo na't puro asa na lang sa magulang? Pag-asa ng bayan mo, asar sa magulang. So ano ngayon ang labas? Ang magulang pala ang pag-asa ng bayan. Hindi pala yung ano. Ay, naku. Alam mo, paglipas na ilang panahon, kung naiinis ka sa mga ganong klase ng mga tao, paglipas na ilang panahon, hamon lang sila. Hamon lang. Magkakasama lang kayo ng loob, magkakainisan lang kayo eh. Lalo na kung wala ka namang poder dyan sa mga yan. Kung wala naman sila sa poder mo, tapos nakikita mong nasa paligid lang, yung mga spoiled na bata, yung mga pamangkin nyo na hindi na sinusuwato ng magulang nila, paglipas ng panahon, makakabawi ka rin naman dyan. At hindi mo wala ka na kailangan gawin kasi masasampal ng merkado yan. Yung mga asa-asa sa magulang, tapos sa magulang naman kinukonsente. Antay ka lang ng konting panahon. Pag nawala mga magulang niya mga yan, masasampal ng merkado yan. Tapos doon na ngayon darating sa kanila yung kahirapan. Next question. Sir, ano namang masasabi mo doon sa mga magulang na bata pa lang mas magaling pang mag-English kaysa gumamit ang sariling lingwahe nating Pilipino? Ayos lang naman yun. Wala naman ako nakikitang mali ron. Yun nga lang, medyo mahirap. Yun nga lang, ito, tingnan mo, walang mali doon. Diba? By law, walang mali dyan. Yeah. Ang disadvantage nga lang yan, mapapagtripan ka talaga ng mga Pinoy. Lalo na yung mga katulad kong lakas man trip. Mommy? Papa? Bigay ni mamaan papa. Papa, can I have Ang lakas ko pa naman trip eh. Diba? So, isipin mo yung konsepto na yun, mapapagtripan ka kasi ng mga tao. Lalo na yung mga bully. Ang lakas mabully niyang mga yan. Yung mga for mga Inglesero, mga alta sosyedad, Paano pag mahirap sila pero Englishero ang anak? Mapapagtripan nga ng gusto yun. Yun nga isa sa mga disadvantage nun eh. Ang konsepto, matuto ka makisama. Dapat magaling ka mag-English, magaling ka na mag-Tagalog at the same time. Ano naman kinasama kung magaling ka mag-English, hindi ka masyadong magaling mag-Tagalog. Wala ko nakikitang masama ron eh. Walang masama ron. Sabihin, hindi ka marunong magmahal sa sariling wika. Hindi ganun yun. Hindi ganun yung konsepto na yun. Marunong pa rin naman mag-Tagalog eh. Hindi naman na ibig sabihin nun, hindi marunong magmahal sa sariling wika eh. Diba? Yung magulang kasi niya, inire-ready siya para maging world class. Ganun yung konsepto. Ito nga lang ang disadvantage. Ang disadvantage, pag nakatira ka sa Pilipinas, ang mga Pilipino mapantrip. Lalo na sa mga alta sosyedad. Mapantrip. Oo. Mapapagtripan ka talaga, mabubuli ka talaga pag puro ka English. Hindi ka marunong gumamit ng lingwahe na katulad mo, sir, no? Kupal. Oo. Kailangan talaga matutunan mo yung lingwahe ng kakupalan eh. Isa sa mga bagay na puta, strengths ko yun eh. Alam ko yung kabisado ko yung mundo ng kakupalan. Pero kabisado ko rin naman yung kaperaso pag-English. Diba? Kabisado ko rin. Nasa call center ako galing. Ano ba? Na-expect mo, di ba? We're in an industry that's focused in communicating in English. Nasa isang industriya kami na nagfo-focus sa pakikipag-communicate sa English na lingwahe. Yun ang sagot ko rin. Next question. Tanong po dito, sir. Anong masasabi mo na simula nung nanalo si Catriona Gray ay wala nang nanalo na susunod na Miss Universe sa Pilipinas at puro na sa top 30 o top 10 lang po. Katulad po ngayon, top 30 lang. Walang siya. kinalaman doon si Catriona Gray. Wala siya kinalaman doon. Ano ba iniisip niyo? Parang gaba si Catriona Gray doon. Malas. May ito? May balat sa puwet. Ganun. Wala na nanalo. Wala na iba nanalong mga Miss Universe. Hindi ganun. Wala, ganun lang talaga eh. Meron... Ito nakakalungkot. Ay, nako. This is just my opinion. Ilalabas ko opinion ko tungkol sa panig na to. Bahala na kayo kung ano husgan nyo sa akin. Pero ang nakikita ko kasi padwindle daw ng kabataan. Dahil nasobrahan na sa social media. Wala eh. Yung mga matatangkad mo na magaganda mo, na malalaki suso, na malalaki puwet, na mahahaba hita, nagtututuwad sa TikTok. Yeah. Nagtututuwad sa TikTok. What do you expect? Wala na masyadong taba ng utak. Bakit? Puro katawan na lang eh. Puro katawan, puro mukha, wala nang utak. Diba? Kumbaga sa bulalo, puro buto, walang utak. Puro buto, walang utak. Wala eh, ganoon na talaga kabataan sa panahon natin ngayon eh. Bakit? Social media eh. Kasalanan din naman ng mga magulang eh. Kasalanan din ng mga magulang kasi nasobrahan na. Pero hindi naman lahat. Siyempre, meron pa rin namang mga iba na matitino pa rin. Ang problema nga lang, meron kasing masyadong matinding glorification sa Pilipinas pagdating sa mga magagandang tao, na yung mga magagandang tao hindi masyadong nahihirapan. Napansin ko yun eh. Ako rin mismo napapansin ko yun eh. Yun, isa sa mga pinakamalalaking bagay na napapansin ko dati, na oo, mahirap ako, pero may konting itsura ako, hindi naman ako pangit na pangit eh. Diba? So nakakuha pa rin ako ng konting piece ng merkadong reaction ng merkado tungkol sa itsura ko.
nakakapakinabang ako sa itsura ko ng bahagya eh. Although, hindi ko nga lang talaga pinakinabangan ng gusto yung itsura ko para pumasok sa showbiz. So, kung ano mang may kinalaman talaga sa itsura. Ang isa sa mga pinaghiyaman ko talaga ng gusto yung taba ng utak eh. Kasi, alam mo, yung itsura, that's just one part of it, diba? Pero yung taba ng utak talaga, tangina kahit matanda ka na, kahit pangit ka na, pinakikinabangan mo pa rin ng gusto. Hindi katulad kapag maganda ka nga ngayon, tapos lumipas na yung ganda mo kasi tumanda ka na, kumukunti ang opportunity. Pero pag mataba utak mo, kahit tumanda ka, kahit pumangit ka pa, dumadami pa rin opportunity kasi nga mataba nga utak mo. Yun ang sagot ko ron. Hindi yun hindi yun tungkol sa kay Catriona Gray. Walang kinalaman yun dun. May kinalaman yun, palagay ko, and I may be wrong, sa possibility ng magulang do sa pagpapalaki, kaya kumukonti na yung mga magagaling na sumasali dyan. Kasi kailangan mo rin i-include yung upbringing eh. Diba? Na sige, magagaling yung mga nagtitrain sa kanila. Pero, yung mga nagtitrain sa kanila, kailangan nun ng magandang malupit na matinding matalinong bata, na matangkad, na mahaba hita, na makinis, na matalino. Na talented din. Yeah. Na masipag. So ngayon, pagka ang magulang bitin sa upbringing, kahit anong galing ng institusyon na yun, mahahasa lang yan, pero pang top 30. Pang top 20. Hindi pang number 1. Ganun ang mangyayari dun. Kasi nga, nasa upbringing eh. Isipin mo, kalilitaw-litaw pa lang ng mga tao na yun sa mundo, yung magulang ang unang-unang dapat na impluwensya nun eh. Tapos eventually may impluwensya ng kung sino-sino paglipas na ilang panahon. Tapos tsaka ngayon makakapasok dun sa kung ano man yung parang institusyon na nagtatrain dyan sa mga yan. Pero kailangan pa rin yung malupit na upbringing. Yun ang sagot ko ron. Kinumpleto ko lang yung sagot para buo. Sige, go. Next question. Ako doon sumali. Hindi pa ako sasali dyan. Ano sa tingin mo dapat na quality ng tao? Kasi pag sinabi nila maganday, dapat na sumali sa Miss Universe. So ano ba talaga dapat quality? Bago Hindi naman mo ako isipin? magsasabi nun eh. Ang magsasabi nun kung sino man yung kung sino man yung nagtatrain sa kanila eh. Hindi ko alam. Ang sasagot ko lang sa'yo, hindi ko alam. I will go with the basics. Ang pinaka-basic, yung prim and proper, isa yon siguro. Isa yung matangkad. Siyempre, andun na tayo, physical appearance, 'di ba? Sobrang importante. Pero isasabay mo sa physical appearance yung taba ng utak, yung poise, at maraming iba't iba pang mga bagay. So, ang sasagot ko lang doon, hindi ko alam. Wala naman akong kinalaman dyan kasi hindi naman ako sumali sa mga ganyang pageant eh. Ang sinalihan ko Battle of the Bands sa Karakan. Basag pa nga yung ipin ko sa bungad, kasi tumalon ako sa stage. Una yung mukha. Yun ang sinalihan ko. Nag-audition din ako sa mga commercial dati. Tapos nag-host ako ng isang programa sa UNTV. Pero definitely, hindi yung gamit ko yung mukha lang talaga. As in, mukha lang. Wala nga akong nasalangan na commercial eh. Bata ako. Wala akong nasalangan na commercial nun eh. Nag-audition ako, hindi natanggap. Doon lang sa UNTV, yung gamit ko yung utak ko. Konting mukha rin, pero hindi pa sapat yung mukha. Pangit na bata ako nun eh. Hindi na sagot ko. Next question. Sabi po ni Far Master Ryan, Papa, I love you. Pakinagi yan. Okay, sige. Ako tatanggapin ko yan, putang ina kayo. Papa. Ngayon pa lang, magpa-practice na akong tanggapin yung papa. Ngayon nga, iniisip ko kung paghihiwalayin ko ba yung Yossi at saka tobacco. So, kasi ilang araw na, 11 days na akong di naninigarilyo. Diba? Pero meron kasing mga pagkakataon kasi talaga na merong mga tao na talagang, as in, ang bonding moments namin, tobacco eh. Katulad nila? Huwag na, hindi na akong papangalan. Mga alta susyudad. Okay. Yun ang bonding namin eh. Cigar room, tapos tobacco. Tapos sabi nagkikwento na maraming bagay tungkol sa buhay. Mga matatalinong tao rin ito. As in, kilala sila. Ulitin ko. Kilala sila. Kilala nyo tong mga tao na to. Imposibleng hindi. Pag nagkikwentuhan kami, nakatobacco kami. Siniisip ko tuloy kung ihiwalay ko ba yung tobacco sa Yossi. Kasi yung Yossi kasi parang addiction ko yun eh. Pero yung tobacco, seasonal lang yun. Bihira lang ako mag-tobacco eh. Sobrang bihira ako lang mag-tobacco eh. Pero yung Yossi talaga, addiction ko talaga yun. 11 days na ako ngayon na hindi addict sa Yossi. 11 days, malinis. ka pa din, sir. 11 days clean. Wala na. Pag may dumadaan na lang na amoy ng Yossi, napapalingon ako. Parang lalaking puno yung pantog, nalibog ka, tapos may dumaang malaki suso, napapalingon ka. Ganun ako. Ganun yung itsura ko kapag may dumaan sa ilong kong amoy Yossi. That smells good. Makikiamoy ka Ganun na yung pakiramdam ko. Pero ngayon, wala na yung pakiramdam na parang naglalaway pa ako, tapos hinahanap ko pa sa sistema ko.
Wala na. Siguro pag na-stress ako, kasi yun ang common triggering ko eh. Pag na-stress ako, Yossi at saka ML talaga ako eh. May nakasaksak sa akin na ganito habang nag-ML ako eh. Ganun ako pag na-stress ako eh. Yung kesa sumabog ako na magbunga nga ako na kung ano pa masabi ko di maganda. Hindi, galaro na lang ako ng ML tapos may Yossi rito. Brother! Hello! Ayan, putang ina mo, may hawak na Yossi. Putang ina talaga. May hawak na Yossi yung kumaway sa akin. May ilaw. Okay, next question. Di siya question, pero sabi ni Kenji Gallardo, imbis maging model ng kagandahan, physically, mentally, and morally, nagtutuwad na lang para sumikat at magkapera, wala nang breeding. The temptation of easy money. The temptation of easy money. Easy money kasi talaga yun. Easy money. Tangina, no? May ano pa? OnlyFans. Oo. Marami na May sa mga Twitter. Pilipino, may mga Pinoy ba na Oo, nag-OnlyFans? sobrang dami. Sobra. Ano ba ginagawa talaga doon sa OnlyFans? Hindi kasi ako nakasubscribe doon. Ano? Pakipakita ng Oo, lahat. Pepe lahat. nila, Kahit ganun. ano, video, pictures, whatsoever. Kung ano mang fetish mo. Pero babayaran mo yun. Ganun? As sinasabi nila, Akala ko parang ano yung private porn website. private porn nga yun. Yun talaga? May bayad nga lang kasi taga about video, about pictures. Tangina. Mm. Okay. So, depende sa kanong klaseng fetish ang meron ka. Oh. So, iba't ibang klaseng fetish, iba't ibang klaseng fetish. Dati hindi ko naiintindihan yung konsepto na yun eh. Yung magbabayad ka para sa ganun. Kasi may libre naman. Diyan naman Pornhub eh, di ba? Mm-mm. Tapos eventually, may mga nakakwentuhan ako nagbabayad sa mga ganun sa sa mga websites na ganun. Mm-mm. Sila nagsasabi na parang makakausap mo daw tapos yung parang may personal touch. Yun nga yun. Ganun, may personal touch. Hindi kasi ako interesado sa ganun. Tangina, ba't naman ako magbabayad sa ganun? Meron naman libre. Hindi ako interesado sa ganun eh. May libre. Hindi talaga eh. May libre eh. Pero ewan ko, sabi kasi nila yung personal touch daw kasi yung masaya eh. I wouldn't know. Hindi ko alam kasi hindi naman ako nagbabayad eh. Hindi ko kailangan magbayad. May tsura naman ako eh. May kasintahan naman ako eh. Kailangan ko pa magbayad. Sige, next question. Shoutout mo daw si Bisoy Rabor tsaka si Adrian. Brother! Boys. Ayan. GR Boys. Tanong naman po ito galing kay Kizel Shop. Ano pong opinion niyo sa pagsasagawa ng Kaliwa Dam sa may Sierra Madre? Yan yata yung dam na pinondohan ng China eh. Kung di ako nagkakamali. Sisirain yung Sierra Madre. Hindi siya doon sa sisira yung Sierra Madre. Alam mo naman, one way or the other, masira din naman tong mundo to eh. Pero ang nakakatakot kasi doon, yung konsepto na pinapondohan iyang basic necessity dito sa bansa na to sa kabilang bansa. Mhm. Na alam mo namang in conflict tayo dun sa bansa na, nagpondo niyan. Di ba? Tayo na basic necessity yan eh. Ilaw, tubig, basic necessity yan. Kuryente nandyan. Kuryente at tubig. Tubig yan eh. Malaki Hindi ako pabor sa ganun eh. Malaki pa halaga sa sir? Sa Hindi ako bansa. pabor sa ganun. Kasi tignan mo, okay, sige, ayos. Ba't hindi na lang sa Japan? Kalyado natin ng Japan. Sigurado naman, naaprubahan ng Japan yan. Dahil tropa sila na Duterte. Best friends nga sila ng Shinzo Abe. Although parang Shinzo Abe yata, patay na yata kasi inassassinate, kung di nyo alam. Siya yata inassassinate recently lang. Parang after pandemya, binaril siya close range. Pero good ang relationship natin sa Japan. Nakita ko nga yung parang sa ilalim ng isa sa mga tunnel natin dyan sa EDSA. Japan ang gumawa eh. Yung sa ilalim, dadaka. Yung trend? Hindi trend. Yung sa EDSA yata, sa Makati yata yun. Yung under, okay. hindi underpass ang tawag doon. Underpass ba tawag doon? Apo, Hindi ko alam kung pag sa tawag doon. ilalim. Basta yung sa ilalim. Underpass nga. Japan, Philippines-Japan. Partnership ng Pilipinas at saka Japan. Hindi ako pabor na makipag-tie up tayo sa China sa kahit na anong larangan. Anong masasabi Hindi talaga mo ako pabor doon. May question lang pa ako pahabol. If okay lang. Anong masasabi mo doon? Kasi ang Sierra Madre is the mountain range siya, which is nagpoprotekta sa atin sa Pilipinas para yung malakas na bagyo, pagpasok sa atin, hihina kasi wabangga po siya doon sa Sierra Madre. So kapag ginawa yung dam na yun, Hindi naman pinatag eh. hindi possible, syempre gagawin dam. Marami nagpoprotesta na itigil. Hindi pinapatag ang dam, Gil. Hinuhukay yung magkabilang gilid nun pero mananatili pa rin yung taas ng bundok nun. Pero marami nga pong nagpoprotesta na wag daw gagalawin yung Sierra Madre. Alam mo, one way or the other, gagalawin din naman yan. Kaya sa lahing ito o sa susunod eh. Nagkakatalo lang yan kung sino gagalaw. Ang gagalaw, kabilang bansang in conflict tayo eh. Di ba? Ang gagalaw niyan, kabilang bansa na in conflict tayo.
Wala, one way or the other, hindi mo talaga kayang tutulan yan. Poprotesta. Wala magagawa yan. One way or the other, gagalawin nila lahat ng mga gagalawin. Gagalawin natin lahat ng mga gagalawin. Tao in general. Yan ang ginagawa natin, sinisira natin kalikasan. Diba? Nakakaraan nga. Ewan ko kung nakita nyo yun, bago gawin yung SM sa Baguio, hindi ba nagpatali pa si Dong Abay sa isa sa mga puno ron? Ay, oo. Oh. Wala, naituloy pa rin naman yung SM eh. Kahit nakatali si Dong Abay. Oh, ayun. Nakatali pa si Dong Abay. Hindi. Wala na si Dong Abay dun. Pero tingnan mo, kahit ano naman ang gawin nyo, mangyayari pa rin yung mangyayari pag inaprubahan ng gobyerno yan. Wala kayang tumutol dyan pag aprobado ng gobyerno yan. Di ba? Wala kayang tumutol dyan pag aprobado ng gobyerno yan. You just don't get enough traction coming from the people para kumontra sa gobyerno. Kasi ang regular na ordinaryong taong bayan, wala namang pakialam dyan eh. Di ba? May pakialam lang dyan kung sino man yung kakontrang administrasyon. Tapos yung mga tao na binayaran ng kakontrang administrasyon para kumontra dyan. May namumuno sa mga, sa pagkontra. Laging may namumuno sa pagkontra. Hindi yan basta lang ordinaryong taong bayan, sila lang kumokontra dyan. Hindi ganun. Laging merong nagpopondo. Tignan nyo kung sino nagpopondo doon sa mga kumokontra. Tapos tignan nyo din kung sino nagpopondo doon sa mga proyektong ganyan. Kasi masyadong malalaking project yan eh. Pagka yung mga ganyang kalalaking project, binalata ng Pilipinas gamit yung pondo natin, ubos ang pondo natin dyan. So one way or the other, meron talagang magpopondo niyan. Nagkakatalo na lang kung good ba yung deal. Ang problema, ang kapalit niyan, hindi natin sigurado. Na merong nakasulat sa papel. Pero alam mo namang hindi naman magaling ang China sa pagsunod sa mga bagay na nakasulat sa papel eh. Yung International Tribunal nga natin dyan sa may bandang kaliwa sa West Philippine Sea, hanggang ngayon, hindi pa rin natin maipush eh. Di ba panalo tayo doon sa International Tribunal eh. Panalo tayo doon. Naipanalo natin yan, 200 nautical miles atin. Nai-impose ba natin? Hindi. See? Hindi magaling ang China sumunod sa mga nakasulat sa papel. Ano ka? So hindi, yan ang isa sa mga bagay na hindi talaga ako pabor. Nakikipag-tie up tayo ng sobrang lalaking mga project katulad yan, tubig natin yan. Tubig yan. Ang China mahilig pa naman magkamkam ng tubig. Kaya yung tubig na mismo pupunta sa kanila pagka bumabagyo. Deserve pa. Hindi, wag naman ganun. Okay, sige, next question. Ato sir, ano pong tanong po ito galing ka? Ay, yung sinasabi mo pa lang sa ilalim sa Makati Subway daw po yun. Subway. Hindi ko lang maalala kung ano tawag eh. Subway. Tanong po ito galing kay Luis Ariola. Yeah. Kuya Chi, comment ko lang po yung perseverance mo. Di pala siya, comment. Comment po siya sa inyo. Comment ko lang po yung perseverance mo sa ginagawa mo ngayon para matuto ang mga kababayan natin. Maraming salamat sa iyo, Kuya. Salamat, may nakaka-appreciate sa inyo. Pero more than appreciation, ang kailangan ko kumilos kayo. Mas malaki pakinabang natin as a whole, as a country, pag kumilos ang bawat isa. Simulan mo muna sa sarili mo, baguhin mo yung mga bagay na hindi mo gusto tungkol sa sarili mo. Sunod mo na yung pamilya mo. Pag usad-usad na yung pamilya mo, tumulong kayo sa community. Pag nakatulong kayo sa community, tingnan mo, isang malaking bansa tayong putang inang mayaman. Isang malaking bansang mayaman. Tanong po ni Edwin Onofre, Sir Idol, need na po ba talaga ngayon matutukan ng mga kabataan? Lahat naman ng panahon kailangan mo talagang tutukan ng mga kabataan eh. Pero kaysa tumuto ka sa mga kabataan, pakita mo na lang eksakto paano ba talaga dapat gawin. Yung iba, tututukan yung mga kabataan. Ang ginagawa, saway na saway, hindi naman nagtuturo. Paano malalaman ng bata kung ano tamang daan kung hindi ka naman nagtuturo? 22:6 ng kawikaan, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya iiwalay yan. May mga iba, kailangan na bang tutukan? Ano gagawin mo? Tititigan mo maghapon. Tapos pag may mali, sasawayin mo na sasawayin. Hindi gagana yun. Kailangan ituro niyo sa mga kabataan yung basic principles ng buhay na to. Kung paano gumagana tong buhay na to, yun ang dapat niyong ituro sa mga kabataan. Tutok ng tutok. Ano naman gagawin mo sa pagtutok mo sa kabataan? Ano mapapala mo sa pagtutok? Turuan nyo. Yun ang may mapapala yung kabataan. Turuan nyo. Ang mahirap kasi sa mga magulang ngayon, tanginan nyo, hindi na kayo nagtuturo, puro na lang kayo TikTok eh. TikTok brains na rin kayo eh. Ang daming mga magulang, TikTok brains na rin ngayon, utak togi, nagsisipag anak ko. Tanginan yun. Tapos 14, 15 anyos pala yung anak nila, may anak na rin, tapos sila nag-aalaga ng apo nila, tapos spoil pa nila. Putang inang yan. Ang mga tao yan. Wala ka nang tinuro sa anak mo, yung anak mo nag-anak na rin, wala ka pa rin tinuro sa apo mo, pukin ng ina ka, isang buong lahi kayo ngayong butata. Isang buong lahi kayong butata. Paano? Wala sa inyong nag-aral eh. Hindi naman na ibig sabihin ng pag-aaral sa eskwelahan eh. Di ba? Yung iba nga puta, pumapasok lang sa eskwelahan, hindi naman nag-aaral eh.
Matuto kasi kayo mag-aral sa mundo. Matuto kayo mag-aral sa sarili nyo. Matuto kayo pag-aralan yung sarili nyo, pag-aralan yung kilos ng ibang mga tao, pag-aralan yung mga negosyo, pag-aralan yung lahat ng bagay na may kinalaman sa buhay. Pati reliyon, pag-aralan ninyo Pilipinas. Huwag kayong mangmang. Huwag kayong mangmang. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong na hindi ko maintindihan na pangalan. Idol, meron pa bang sinigang? Meron pa. Good evening. Punta lang kayo rito. Mahabang Parang, Barangay Hall, Angono Rizal. Mahabang Parang, Barangay Hall, Angono Rizal. Mula alas 6 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw, Lunes hanggang Linggo, wala kaming day off kahit bumabagyo. Tanong naman po ito galing kay Anton Ramos 35. Boss, anong masasabi mo sa mga magulang na kinokontrol yung mga anak nila na sundin ang mga gusto nila? Sa umpisa, ganun talaga yun. Sa umpisa, ganun talaga yun. Kasi sa umpisa, 14 anyos ka pababa, 13 anyos ka pababa, wala ka naman talaga choice eh. Importante bilang magulang na maging diktador ka. Importante rin bilang magulang na magturo ka sa anak mo. Importante rin bilang magulang na dapat yung anak mo alam kung ano gusto niya at nagpeperso siya sa mga bagay na gusto niya. Matuto ka rin sumuporta sa anak mo. Na yung pagiging diktador mo, mula pagkabata hanggang magkaisip lang siya. Pag may sarili na siyang isip, dapat magturo ka na ng daan. Hindi ka na pwedeng diktador na palo ka lang ng palo ka lang ng palo pag hindi sumunod sa'yo. Ituro mo na kung bakit mo siya kailangan paluin at anong kailangan niyang gawin para hindi mo siya paluin. Diba? Sabi nga nung batang punong-puno ng punong-puno ng putik, wag mo ako palo, mama, wag mo ako palo. Nakakatawa yun sa Facebook. Wag mo ako palo, Ulitin mo talaga siya eh. Wag mo ako palo, mama, wag mo ako palo, Puno siya ng putik. Mata lang niya yung walang putik at saka bibig niya. So ano naman masasabi mo dun sa mga magulang na nagsasabi na kapag mas lalo mong hinigpitan ng anak mo, mas lalong kakawala siya? Hindi. Pagka tinuro mo basic principles, hindi ganun. Kasi ang mahirap kasi doon sa ibang magulang, wag, puro na lang ganun, wag na lang ng wag na lang ng wag. Hindi pinapaunawa sa bata kung bakit wag. Kailangan paunawa mo. Maintindihan din ng bata kung bakit may pinagbabawal yung mga bagay na pinagbabawal mo. Hindi ba pwedeng hindi niya alam yung reasoning behind? Kailangan alam ng anak mo kung anong reasoning behind. Tapos kailangan alam din ng anak mo kung paano mag-reason out. Matuto kayong i-encourage ang healthy debate sa loob ng bahay. Matuto kayong i-encourage ang healthy debate sa loob ng bahay. Hindi yung pag lumabag sa utos mo, palo agad. Hindi, kailangan paunawa mo. Kaya nga, turuan na nakasulat eh. Tignan mo. Nakasulat yun sa 22.6. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niya lakaran. 22.6 yun. Sa 15 pa, pag tinuloy-tuloy mo, nandun pa yung pamamalo eh. Ang kabangmangan ay nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayo ito sa kanya na pamalong pangsaway. Ang nakasulat, 22.6, yun ang yun ang pagkakasunod-sunod eh. Ang 22.6 nakasulat, turuan mo ang bata sa daan na dapat niya lakaran. Pagka siya tumanda, hindi niya hiwalayan. Tapos, abante ka pa. Pagdating sa 15, dun pa lang yung paluan. Una muna pagtuturo bago paluan, pambira ka naman. Hindi ka pa nagtuturo, namamalo ka na kagad. May diferensya pagka ganyan. Yan ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito galing kay, di ko maintindihan pangalan. Ito muna, Idol, it's me, Vince. Idol, naka-tubeless po ba ang gulong ng palad? Next na. Tanong naman po yun, hindi ko maintindihan ito yung medyo kusa. Tanong niya po, ano pong masasabi mo sa laban ni Mike Tyson at Jack Paul? Paul something. Basta Paul. Pinakalaban ni Mike Etong Tyson. recently nang laban, Yes, po. hindi ko nga napanood yung laban pero may nagsasabi luto daw eh. Tapos may nagsasabi parang fixed yung fight. May mga nagsasabi, 58 na si Mike Tyson. Ano pa ba na mapapalag no sa 27 anyos? 58 na si Mike Tyson. Halos kalahati ng edad yung kalaban niya. Ano pa ba naman ilalaban ng tao na yun? Pambira naman kayo. Diba? Ako naman, one way or the other, nung nakita ko pa lang yung edad ng dalawa, ina-expect ko na kagad, Jake Paul na kagad eh. Ayun, Jake Paul nga. Ina-expect ko na kagad, Jake Paul na kagad. Mike Tyson is Mike Tyson. Wala tayong pagdududa doon. Malupit talaga si Mike Tyson. Pero yung edad eh. Totoo. Diba? Tapos nakikita mo pang doon pa lang sa picture-picture nila, hinihingal na yung matanda. Diba? So alam mo na, may possibility talaga ng fixed fight dyan. Pero hindi ko naman sinasabing yun talaga yun. Kaso merong mga lumalabas na ganong rumors eh. Tapos meron pang mga rumors na sinasabi ni Jake Paul na siya na daw yung naawa para hindi daw in-knockout si Mike Tyson. Parang gano'n, nirespeto niya si Mike Tyson para hindi in-knockout. Yun ang sagot ko ron. Pero sa laban ni Mayweather tsaka Pacquiao, yung last, sa tingin mo ba dapat talagang manalo si Mayweather? Kasi tatakbo-takbo lang daw siya eh.
Hindi naman kasi akong decision maker nun eh. Ang decision maker nun, yung mga judges na nandun. Kung ano yung sinabi ng mga judges, wala. Ganun talaga yun. So, yun ang sagot ko rin. Next question. Tanong naman po ito ni Aldrin Quito. Good evening, brother. Sa tingin mo ba, brother, si Satanas, kaya din niyang gumawa ng mabuti or puro masama lang talaga siya? Ito kasi ang punto eh. Merong may key indicator dyan na hindi alam ng mga tao eh. Yung Ezekiel yun o kay Zacarias, kung di ako nagkakamali. Alin doon sa dalawa, kay Ezekiel o kay Isaias? Parang kay Ezekiel yata yun. 18:20, kung di ako nagkakamali. Pero malamang mali ako. Kasi matagal ko hindi nababasa yung talata na yun eh. Pag ang isang matuwid ay humiwalay sa kanyang katuwiran at gumawa ng mga kasuklam-suklam na kamalian, walang aalalahanin sa lahat ng mga bagay na kanyang ginawa. So null and void na yun. Kahit ano pang mabuti ang gawin mo, kapag ka matuwid ka, humiwalay ka sa katuwiran, gumawa ka ng mga kasuklam-suklam na kamalian, kasalanan sa Diyos, pag itinakwil ka ng Diyos, the end ka. Wala na. So, wala ng second chance. Wala. Silang mga anghel. Silang mga anghel. Pag itinakwil ka ng Diyos, wala. Wala na talaga. Laglag ka talaga. Kasi isipin mo, sa mga tao, ganun din naman eh. Gs 20, good evening. Gs 25, Gs 26 ng Ebreo. Gs 26 ng Ebreo. Ngunit kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na matanggap ang, hindi na nagkakamali ang katuwiran, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kundi isang kakilakilabot na apoy na lalamon sa mga kaaway. Gs 26 ng Ebreo. Isipin mo, kung yung mga tao nga, pagka talagang, pumasok ka na sa katwiran ng Diyos, tapos lumabas ka pa sa katwiran ng Diyos at itinakwil ka ng Diyos, wala nang haing natitira pa para sa mga kasalanan. Tao tayo ha, prone tayo kasi may laman tayo prone tayo sa pagkakamali. Lalo pa yung mga spiritual beings. Wala silang laman na katulad nung sa atin. Yun ang sagot ko ron. Out of the usual, no? Meron ka bang influencer na narinig ng ganyan, Pilipinas? Kaya ako nagbabasa lang naman ako ng mga talata eh. Siyempre, ang common sense, andun rin naman eh. Diba? Pero meron ka bang naririnig na nagsasalita ng ganyan sa social media? Tangina, wala yatang ibang kasing siraulo ko, no? Wala eh. Wala nagtsatsaga eh. Yung mga tanong na yan, tanong ko sa sarili ko yan noon eh. Yan yung mga tanong na yan, tanong ko sa sarili ko yan yun. Uy. Mga tanong ko sa sarili ko yan noon eh. May mga 3 a.m. thoughts yan eh. Yung kapag baka gising ka na madaling araw, tapos tatai ka, gano'n. Tapos pumunta ka CR ngayon. Tapos false alarm, umurong. Agay. Visit ka nun. Siyempre, andun ka na rin naman eh. Siyempre, upo ka na ron. So, bubuksan mo na yung tubig, yung gripo. Tapos panonoorin mo lang yun habang umaapaw. Madaling araw ba? Pungas-pungas ka pa eh. Tapos panonoorin mo lang yun, tapos sasabihin mo sa sarili mo, paano kaya ginawa ang universe? Ang dami mong gano'n. 3 a.m. thoughts. 3 a.m. thoughts. Kasama yan sa mga ganun ko eh. Kasama yan sa mga ganun ko. Pagka kaya si Satanas gumawa ng mabuti, tinatanggap pa kaya ng Diyos yun? Siyempre ako naman, hanap naman ako sa Biblia kung ano sagot doon. Hanap. May nagtanong dito, sir, nakaka 3 a.m. thoughts ka pa rin po ba? Nandiyan po kayo sa pwesto. Dito na mismo yung 3 a.m. thoughts ko. Wala nga na sa CR. Wala sa CR. 3 a.m. thoughts, pa naglalaro kami ng ML dito. Ganun. 3 p.m. thoughts na. Na-adjust na. Ito, pagtulog, gigising ka, mga launa. Punta ka siya. Tapos syempre, hindi false alarm yun. Kasi gigising mo lang talaga legit yun. Meron. Gigising mo lang di ba? So, ngayon, syempre, CR ka, gano'n. Tapos, ito, just so you know, kukwento ko na ba? Uy. May kikwento ako sa inyo, Pilipinas. May kikwento ako sa inyo. Ano yan? Kung alam kung dapat ko ba ikwento. Ito na nga. Ngayon lang ako magkikwento. Kwento ko ba?
Ikaw. Type yes nga kung gusto nyo ikwento ko, Pilipinas. Siyempre, mag-iya si mga Mga 3 a.m. chismosa thoughts yan na to. Mga 3 a.m. thoughts na to. Type yes nga kung gusto nyo marinig. Type yes. Malaki to. Marami nag-iya sa TikTok. Ilang viewers natin? Sa TikTok, meron tayong 469. Sa Facebook, di ko ma-share kasi naglalag yung Okay. cellphone. Yung mga 3 a.m. thoughts ko noon, ngayon sa hapon ko na nagagawa. Kaya ako makikita ninyo, yung mga post ko na word format, text format na may picture, sa hapon din ipopost. So ginagawa yan, either sa opisina ko o sa CR. Just so you know. Just so you know. Pag ako lang mag-isa, yan yung mga nababasa ninyo sa Facebook, specifically sa Facebook, yung nasa Project 1M. Yung mga nababasa ninyong write-ups na ako rin mismo ang gumagawa, na isusulat ko yun habang ako lang mag-isa. Hindi kasi pwedeng masyadong maraming tao eh. Kasi hindi ka makakapasok sa loob mo, sa loob ng sistema mo, sa loob ng puso mo kapag masyadong maraming tao. Yun yung panahong ako lang mismo mag-isa. Sige, go. Next question. Wala yung tanong. Pero, tanong po ito galing kay Brother. Nagato. Boss, paano po ginagawa ninyo para hindi mawala ng disiplina ninyo sa sarili? Tuloy-tuloy. Kasi, eto, isa sa mga pinakamalalaking natutunan ko sa disiplina, akin muna sandali atensyon nyo, Pilipinas. Napakalaking bagay nito. Ginto. Akin muna atensyon nyo, Pilipinas. Type yes kung nakikinig ka. Akin muna atensyon mo. Papakinabangan ninyo to hanggang mamatay kayo. Pakikinabangan nyo to hanggang mamatay kayo. Akin muna sandali atensyon. Type yes, tapos share nyo na rin tong post na to. Tapos type done kapag na-share nyo na. Dito sa TikTok, marami na nag-yes. Okay. Tungkol sa disiplina, ang isa sa mga pinakamalalaking natutunan ko, ang disiplina nabubuo sa consistency. Huwag mo i-break yung consistency. Huwag. Kasi merong tinatawag na anong tawag dun? Yung kapag consistent ka. Momentum. May tinatawag na momentum. Huwag mong i-break yung momentum. Tingnan mo. Isipin mo yung konsepto na kapag ang kalsada pababa, isipin mo yung konsepto. Ang kalsada pababa, tapos kalsada rito pataas. Diba? Pag itong sasakyan mo na nandito sa taas, tumirik ka, ang kailangan mo lang gawin, padaus-dusin siya para makaakyat doon sa kabila. Na hindi yan makakaakyat, pero at least makakalayo yan doon sa paakyat. Versus ang ginagawa mo, nandito siya, papadaus-dusin mo nga pero piniprenuhan mo. Pagdating dito, hihinto yan sa baba. Hindi makakaakyat yan. Kung gusto mong makaakyat yung sasakyan, huwag mong prenuhan, dire-diretso. Ganon din yung konsepto ng disiplina. Para makuha mo disiplina, ang sabi ng mga scientifico, psychologists, it will take you somewhere close to 28 o 27 days, somewhere close dun sa mga time frame na yun, para makagawa ka ng ang tawag habit. Tapos yung habit mo, paglipas ng ilang panahon, yun ang magiging disiplina. Pero ang kailangan mo ron, consistency, kailangan mo ron momentum. Yun ngayon yung gagawa ng habit sa'yo, na eventually magiging disiplina mo na sa katagalan. Hindi naintindihan ng mga tao yan eh. Hindi naintindihan ng mga tao. Yun ang dahilan kung bakit kung hindi nyo napansin, kahit bumabagyo, nandito pa rin kami. Yun ang dahilan kung bakit kung hindi nyo napapansin, kahit bumabagyo, nandito pa rin kami. Bakit? Kasi ayokong i-break yung consistency ko at ng mga tao ko. Kasi yung mga tao ko rin, sila rin mismo yung gustong magkaroon ng consistency. Yung kapag hindi nagtinda, tapos nakatanghod lang, tapos walang ginagawa, sila rin mismo tinatamad. Pwede mo sabihin, hindi naman totoo yan, bla bla. Hindi, totoo yun. Bakit? Kasi nakastay in sila. Pag wala silang ginagawa, nakatanghod lang sila, ang ibig sabihin nun, maboboringan sila sa bahay. At mas nag-i-enjoy sila dito na nagsuserve sa mga customer kaysa sa bahay na hindi naman sa kanila, na nakatanghod sila dun. Tapos, alam mo yung paligid, kailangan nilang linisin. Hindi masayang maglinis ng paligid. Hindi masaya. Alam nila, kapag tumigil kami sa pagtatrabaho, magja-general cleaning kami.
Kaysa mag-general cleaning, ang gusto na lang nila, dito na lang. Tapos araw-araw na lang namin ginagawa yung kapi-kapirasong general cleaning hanggang sa maubos lahat ng mga kalat. Araw-araw, kapi-kapiraso. Ganun ang ginagawa namin. Kaysa yung versus yung, hindi, sige, dito lang tayo sa bahay ngayon, wala tayong gagawin. Bakit? Babagyo eh. Tapos ano gagawin natin? Mag-general cleaning. Takin ang boring nun. Hindi nila gusto yun. Ang gusto nila, dito na lang. Momentum, ayaw nila i-break. Ako rin, ayoko rin i-break yung momentum. Kaya andito kami. Pero, we proceed with precaution. We proceed with precaution. Ang ibig sabihin nun, tignan muna natin yung panahon. Baka naman lumabas tayo rito, tas tangina, madisgrasya naman tayo dahil may lumilipad na mga yero. Hindi uubra yun, hindi gagana yun. Pero dahil wala namang ulan, wala rin namang hangin, ang init nga eh, pinapawisan ako, hindi ko ina-expect ito. Lang ako, jacket eh. Pinapawisan ako, ang init eh. Ikaw rin, no? See? Sabi may bagyo, signal number 3 daw. Pero ngayon, pinapawisan kami. Bakit? Kasi, nag-proceed kami with precaution. Tumuloy pa rin kami. Pero tinignan muna namin yung panahon bago kami tumuloy. At kung sakali man na lumakas yung hangin at lumakas yung ulan, babalik kami ron na malapit lang naman ang bahay namin. Diba? Ngayon, tignan mo. Eto ngayon, nag-prove na importante talaga yung konsepto ng yung konsepto ng consistency. Kasi bukas nandito uli kami. Susunod na araw nandito uli kami. Susunod na araw nandito uli kami. Pero pag binrake mo yung consistency na yon, magkakaroon ka na ng lapses sa mga susunod na araw. Tingnan mo, karamihan sa inyo na mga nag-gym, type yes nga kung nasubukan nyo na mag-gym. Type yes. Ay, may mga nag-yes sa TikTok. Sa mga nasubukan ng mag-gym, eto, sigurado ako sa inyo. Sinubukan mo, 1 linggo nag-gym ka. Tapos, paglipas ng 1 linggo, eto, prove me wrong. Prove me wrong. Paglipas ng 1 linggo, o 2 linggo, o kung kailan man, binrake mo ng 1 araw yung pag-gym mo. Tapos dumalawa. Tapos tumatlo, hanggang tinamad ka na. Type yes kung gano'n na nangyari sa'yo. Type no kung hindi. Siyempre may magsasabi ng no dyan, pero mas marami dyan yung magsasabi ng yes. Tignan mo. Magtagalog tayo. Ayan, may nag-yes dito sa TikTok. Madami. Yes. Dami nag-yes. Yun ngayon na ibig ko sabihin. Yun ngayon na ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin, sa paggawa ng disiplina, sobrang importante ng consistency. Sobrang importante ng consistency. Sobrang importante ng consistency. Pag na-break mo yung consistency, yung motion, yung pattern, mahihirapan kang makabalik. Mahirapan ka. Ito pala. Andiyan ka pala. Andali lang mabilis na to. May break ko lang yung pattern. Picture daw eh. Nag-picture lang. Okay, thank you. Salamat, brother. Maraming salamat. Ingat nyo, dahan-dahan kayo sa biyahe. Balik lang tayo. Balik lang, balik-balik. Sama niyo mga tropa. Ayaw, salamat. Ayusin ko muna sandali yung yung belt ko. Okay. Yun ang ibig ko sabihin. Nakuha nyo yung Pilipinas. Type yes nga ako, naintindihan nyo yun. Na ang pinaka-importante pagdating sa disiplina, yung momentum. Consistency. Yun ang pinaka-importante pagdating sa disiplina. Yun nga ang dahilan kung bakit hindi ko talaga sinasuggest na kapag gumagawa ka ng 1 milyon, hindi ko talaga sinasuggest mag day off ka. Maliban na lang magkakasakit ka na, ipahinga mo yung katawan mo. Practical, be practical. Pag nararamdaman mo na magkakasakit ka, pahinga mo katawan mo. Pag nararamdaman mo na magbe-break na isip mo, pahinga mo isip mo. Pero kung okay naman yung katawan mo, wala ka namang problema, ang isip mo okay din naman, walang problema, para magda-day off? Ibe-break mo yung pattern. Tapos pag dumalawang araw, tatamarin ka na, gagastusin mo yung pera. Yun ang karamihang problema. Alam mo, yun ang karamihang problema ng mga nag-iipon. Tingnan mo, pakita ko sa inyo Pilipinas, nakatikim na kayo ng 13th month pay, di ba? Nakatikim kayo ng 13th month pay, tapos ang dami nyong pera, di ba? Bakit? Kasi may sweldo ka na, may 13th month pay ka pa. Yung iba, may bonus pa, dagdag yun sa 13th month pay at saka sa sweldo. Tignan mo, Pilipinas, type yes. Kung nung magpasko at magbagong taon na ubos nyo pera. Yung totoo lang, type yes. Siyempre, merong mga magno-no dyan. Pero naalala nyo yung huling taon kung paano tumungtong ng January tapos nangungutang na kayo ngayon ng pamasahe? Pero ang dami yung pera noong December. Ay, may nag-yes dito sa TikTok. Yun. Yun mismo ibig ko sabihin. Bakit nangyari yun? Kasi binrake nyo yung pattern. Yung tuloy-tuloy na trabaho ng trabaho, trabaho ng trabaho, trabaho ng trabaho.
Tapos, ang nangyari, dahil nag-24, nag-25 pa, 2 araw lumalabas. Nasira ngayon. Bakit? Nag-switch ka eh. Nag-iba ka ng pattern eh. Na-break yung pattern, nasira yung pattern, tapos ang nangyari, napalitan ng programming. Ano napalit na programming? Holiday mode. Pag naka-holiday mode ka, yun yung panahon nagagastusin mo talaga yung pera. Yun naman ngayon ang dahilan kung bakit ako, mag-iingat ako ngayon. Ngayong December, mag-iingat talaga ako ng gusto. Pag tungtong ng January, tignan nyo, I will tag myself safe sa matinding gastusan ng December. Mag-iingat talaga ako ng gusto pagdating dyan. Ako yung personal na tao, ako yung klase ng tao na pag tungtong ng December, nag-iingat talaga ako ng gusto. Pag tungtong ng January, dyan ako naglalamierda. Nung nakaraang December, gumastos talaga kami ng gusto. Kalahating buwan, nasa Baguio lang kami. Tapos jumping from one hotel to another, to another, to another. Kasi ang dami naming bookings ng hotel nun. Ako mismo, kami mismo, nung kasintahan ko yung nag-book. Kaya naalala nyo yun, nung nagla-live ako noon, hindi yun hindi yun sponsored kami mismo nagbayad kami. Lahat ng kinain namin doon, lahat ng mga hotels na binok namin noon, nagbayad talaga kami. Galing sa sarili namin bulsa, walang discount. Nagbayad kami, hindi ako kilala ng mga tao. Hindi ako kilala ng mga may-ari ng resort, ng hotel. Bakit? Kasi nakarating na kami ron sa ganong punto na okay lang kahit mag-holiday mode kami. Pero yung iba, hindi ka pa naman nakakarating sa puntong okay na mag-holiday mode ka. Holiday mode ka naman. Tapos pag tungtong na ngayon ng January, wala ka ng pera. Yun ay isa sa mga pinakamalalaking trouble kapag gumagawa ka ng 1 million. Hindi ka pwedeng mag-holiday mode. Hindi pwede. Bakit? Magagastos mo yung pinag-ipunan mo. Tapos ang hirap bawiin. Naranasan nyo na yan, Pilipinas, diba? Naranasan nyo na yan. Type yes doon sa mga nakaranas. Yung totoo lang. Kwento nyo kung ano nangyari sa inyo. Sige, makikinig ako ngayon. Basahin mo ngayon yung mga comments nila. Tama nga naman. Yung sabi dito sa Yes. Medyo mabagal kasi yung feedback dito sa Facebook eh. Okay. So, hindi ko agad bababasa siya. Ubus lahat, Nick Malyari. True. Yun. Kenji Gallardo, mas mahirap i-break ang bad habit or pattern kaysa ma-break ang good habits. Mas mahirap nga ma-break yung bad habits. Yung good habits, sandali. Tumigil ka lang sa good habits mo, na-break mo na agad. Very true daw po. Yun lang. Yun lang po yung mga comments sa ngayon. Yeah, Hirap ingatan nyo bumalik sarili ulit sa nyo. dati. Yeah. Ingatan ninyo ang sarili nyo, Pilipinas. Pa-December na naman. Ingatan nyo ang sarili nyo. Ma-holiday mode ka, lalo na yung mga sumasabay sa Project 1M, ubos ang pinaghirapan mo. Ubos. Ma-holiday mode mo yan, durog ka. Dapat pala maglabas tayo ng ganun, no? Warning. Warning. This program is habit forming. Yun. Sige, next question. Ayan. Tanong naman po ito ni Jeffrey Salvador. Good PM, Idol Chi. Tanong ko lang po, di ba, merong verse sa Biblia na ang mabuting asawa ay mula sa Panginoon. Tanong ko lang po, yung po bang napangasawa ng teacher na estudyante na nag-viral kamakailan lamang, ay tingin niyo po ba ay mula din po yun sa Diyos? Yung kung mabuting asawa po siya doon sa teacher? Hindi ko alam. Hindi ko kasi narinig yung kwento nun eh. At saka hindi naman kasi ako ang magsasabi nun eh. Hindi ako magsasabi nun. So ngayon, hindi ko masasabi yun, hindi ko rin masasagot yun. Yun ang sagot ko rin. Hindi ako magsasabi nun. Magsasabi nun ng Diyos kung bigay ba niya yun o hindi. Tapos makikita mo naman yun eh. Kasi ang hirap naman humatod. Hindi bigay ng Diyos yan. Hindi ko naman nakita yung pag-asawa nila. Hindi ko naman nakita yung ugali nila. Hindi ko rin naman pwedeng hatulan na, hindi, bigay ng Diyos yan. Hindi ko rin naman nakita kung ano yung mga sigulot nila at mga sakit ng ulo. Diba? Wala akong malay dun. So hindi ako makakahatol dyan sa usaping yan. Yan ang sagot ko rin. Tanong po ito, sorry, Kevs Tamundong. Ang buhay na walang hanggan ba ay nanggagaling sa tubig na dumadaloy sa luklukan ng Diyos at anong ibig sabihin ng dahon na nagpapagaling sa mga bansa? Hindi ko pa kikialaman yan. Una, yung sagot dun sa tanong mo tungkol dun sa buhay na walang hanggan. Ang sabi, paiinumin. Pero hindi dun galing yun. Ang pinanggagalingan ng buhay, ang Diyos. Kasi ang Diyos ay buhay. Ang pinanggagalingan ng buhay, ang Diyos. Palagay mo, sino gumawa ng ilog na yun? Tapos yung tungkol dun sa trouble mo, tungkol dun sa nagpapagaling sa mga bansa, hindi ko masasagot yun kasi isa sa mga hiwaga ng Biblia yan. Ayokong pakialaman yan.
Ayokong pakialaman. Although meron akong idea, pero ayokong ilabas. Kasi ang nangyayari dyan, magkakaroon ako ng interpretation. Tapos yung interpretation ko, iba sa interpretation ng iba. Mahirap, delikado. Siguro, pag pumunta kayo rito, makakwentuhan ko kayo personal. Diba? Tapos tsaka natin pag-usapan yung mga ganyang bagay. Yan yung mga masasarap pag-usapan, pagkwentuhan eh. Kasi marami akong insights tungkol dyan. Sandamakmak ang mga notebooks ko tungkol sa mga ganyang bagay. Sandamakmak ang mga notebooks ko tungkol sa mga ganyang bagay. Ayoko lang ilabas sa internet. Kasi, di ba, maaaring mali ako, isa yon, baka makapagtawid ako ng maling pananampalataya eh. Pero kung nandito tayo para magkwentuhan ng kuro-kuro, pwede. Okay lang yun. Dito, personal. Dito, makipagkwentuhan kayo sa akin dito, personal. Palitan tayo ng kuro-kuro. Yung iba nga, pumunta pa rito para makipagdebate sa akin eh. Ine-entertain ko rin naman yung mga ganun. Ine-entertain ko rin naman yung mga ganun. As long as yun nga lang, hindi ako papayag na i-video format yun kapag ka-debate dito. Kasi, isa yung konseptong parang katulad nung kay Jumel Balore, nakakaawa, nadulong siya eh. Diba? Mabait na tao pa naman yun eh. Nga lang, sa usaping religion talaga sarado lang talaga isip niya. Yun nga lang, alam mo yung naaawa na ako sa mga kalaban. Ganun yung konsepto. And katulad nun nakaraan, merong isa na gustong dumibate sa akin dito. Okay lang, pagbibigyan kita dito, huwag mo na ilabas. Diba? Kasi, alam mo yung konsepto na naaawa ako sa iyo eh. Diba? Naaawa ako ron sa, kuha ka muna ng isa pang tanong, Gil. Napaka-ready naman. Johnny Novello, tanong ko lang po, anong opinion niyo, Sir Chi, sa pagsulong ng marijuana as a medicine sa Pilipinas? Pambira ka. Yung kinuha mong tanong, napakadali ng sagot. Kumuha ka na medyo mahirap-hirap ng konti. Para medyo mahaba-haba ng konti yung paliwanag ko. Ang sagot ko doon, simple, umuoo ako doon sa medical benefit nun. Medicinal purpose, oo. Recreational, dapat pagdebatihan pa. Ito. Tanong naman po niya, Boss, ano pong masasabi mo sa mga kabataang madaling tamarin ngayon at paano mo sila i-motivate at sipagin naman po? Yan, medyo mahaba-haba ng konti. Iihi daw muna si Gil kasi consistent eh. Lagi na lang tuwing live, naiihi siya. Okay, sige. Iihi daw muna si Gil. Talagang sakto talaga. Tuwing magla-live, gusto niyang umihi. Wala ngayon akong choice. Eh, yun. Ang sagot ko ron tungkol doon sa mga kabataan na tinatamad. Ganon siguro talaga when you have too much time on your hands eh. When you have too much time on your hands, kasi bata ka pa, pwede mong gugulin sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta katulad ng katamaran. Pero kailangan din naman kasi ng escapism, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Alam mo mga kabataan, mag-ingat kayo sa addiction. Mag-ingat kayo sa addiction. Kasi yung katamaran, kung di nyo alam, isa sa mga form of addiction yan, na ang konsepto, wala kang ginagawa. Wala kang ginagawang anything meaningful. Wala kang ginagawang anything na kapaki-pakinabang. As in, ang ginagawa mo lang, procrastinating. Pinapateka mo lahat ng mga, ng mga bagay na sobrang importante. Tapos yung mga bagay na hindi importante, tulad ng pag-ML, at saka yung mga iba pang mga maliliit na mga bagay na ginagawa mong gusto mo lang, yun yung tuloy-tuloy na ginagawa mo. Pwede mo rin namang gawin yan eh. Pwede mo rin namang tuloy-tuloy na gawin yan. Nagkakaproblema lang kasi doon sa konsepto na ginagawa mo lang yung mga bagay na gusto mo, hindi mo ginagawa yung mga bagay na kailangan gawin. Pero when you get to that part of your life na yung okay na yung finances mo, okay na yung leadership skills mo, okay na yung communication skills mo, okay na yung confidence mo, then you can do whatever you want. Tapos pag hindi mo gusto yung isang bagay, pwede ka magbayad ng ibang tao para para sila na gagawa ng mga bagay na yun. Pero overall, mga kabataan, magsumipag kayo. Magsumikap kayo sa buhay. Huwag kayong tamad. Kasi minsan ka lang mabubuhay. Tama sabi ni Josh Mojica doon sa isa sa mga bagong video niya. Minsan ka lang mabubuhay. Magsumipag ka. Huwag kang tamad. Kasi malayo mararating mo kabataan kapag ka masipag ka. Unang-una, nasa iyo yung linaw ng isip na wala sa mga matatanda kasi distracted na mga matatanda sa buhay at sa bills diba? Pero ikaw, pwede kang, you are welcome na mangarap kung ano man gusto mo maging yung buhay mo. Pwede ka maging doktor, pwede ka maging abogado, pwede ka maging kahit ano. Pwede ka maging kahit na ano. Pero kailangan samahan mo rin ng practicality at the same time. Sobrang importante nung konsepto na wala kang masyadong maraming obligasyon bukod sa mag-aral ka ng mag-aral. Na yun lang talaga yung primary na obligation mo. Pilipinas, galingan mo sa buhay. Huwag kang tamad. Talinuhan mo, tabaan mo, utak mo. Ayan, nakabalik na si Gil.
Malamig kasi, sir. Consistent Gela, tuwing magla-live talaga, yung talagang saktong panahon magla-live. Okay, Hindi kasi, sir, umiinom tayong kape, di ba? Tsaka tubig dito, consistent. Malamig pa. Kaya pala, ihi ako tuloy. Wala tayong magawa, Ano kasi, favorite hobby ni Gil yun. Pag magla-live, iihi rin siya kalagitnaan. Nakonchoy. Sige, go. Next question. Sige lang. Tanong go. naman po ito. Naasar ko lang si Gil. Kasi yung pantog niya maliit eh. Ganito lang yung pantog. Ano, sir? Wala akong pagtaguan Konti lang yung eh. kasya. Kailangan ng catheter. Kailangan extension. Ano, sir? Sige, go. Tanong naman po ito, di po siya question pala, Maricel Lakdan ng, pinupload niya po kasi. Idol Chi, gusto ko lang magpasalamat, madami ako natutunan sa'yo, na bago nito ang pananaw ko sa buhay at ngayon nagagawa ko na ng maayos yung mga content ko na nagkakaroon ng value. Ayos. Galing. Good job. Good job. Pero may bigay ko na sa inyo ng libre. Alam mo, totoo, there's some form of me being proud of myself. Doon sa ilang mga influencer na naririnig ko yung mga salita ko na nire-reverberate nila, kahit hindi kinikredit sa akin, okay lang. Dinig ko eh. As in verbatim. Kung paano ko sinabi, pati yung paraan ng pagkasabi, parehas na parehas. Katunog na katunog. Iniiba lang nila yung verbiage. Yung iba, iniiba yung verbiage. Pero yung iba, as in, eksakto lang talaga. Eksakto. Meron talaga ako mga naririnig na gano'n. Yung iba sa kanila, sikat pa. Yung iba sa kanila, sikat. Si Gail nga, minsan may mga pagkakataon, uy, Richard Chester galing yun. Oh, kasi, alam mo yung mga salita na yon na pinagtahi-tahi ko, hindi nyo lang napapansin. Pero meron akong mga common words na pinagtatahi-tahi ko, tapos ganun at ganun ko siya sa paraang yun sinasabi pa ulit-ulit. Hanggang sa tumatak sa isip ng ibang mga tao, tapos yung iba sa kanila, influencer. Yeah. Tapos naririnig ko sa kanila. Tapos ako, deep down, gumagana. Yes! Yes! Sir, question lang, bakit hindi ka nagagalit kapag ginagamit yung words mo tapos hindi kinikredit sa'yo? Kasi ibang tao pag ginawa sa kanila, inis na inis sila. Mamamatay tayong lahat. Ganon yung konsepto. Walang bagay na mananatili sa atin, na mananatiling atin bukod sa buhay natin at sa kakarampot na oras natin na nauubos. Ang meron lang tayo konti. Experience. At na-experience ko sa buhay ko na merong mga sikat na tao na gumamit ng mga pananalita ko. At sino naman ako para magalit, hindi naman ako importante. Sino ako para magalit? Hindi naman ako importante. I always come from the standpoint of humility. Na hindi ako importanteng tao, na hindi ako kilala. Na oo, may mga ilan na nakakakilala sa akin. Pero lagi, every now and then, laging may nagsasabing, sino ba yan? Kasi nga, hindi ako kilala. Ngayon, pag may mga taong sikat na gumagamit verbatim nung mga sinabi ko, that gives me goosebumps. Kahit hindi nyo yung credit sa akin, ayos lang sa akin yan. Ayos lang sa akin yan. Ayos lang sa akin yan. Sa isipin mo, napakaraming mga bagay na naiambag na ang maraming mga tao tungkol sa mga idiomatic expressions at saka sa mga quotable quotes na hindi na nga natin alam kung sino nagsabi ng mga quotable quotes na yun. Diba? Yun ang isa sa mga bagay na gusto kong mangyari. Kahit hindi na ako kilala ng mga tao, yung mga bagay na naituro ko sa mga kapwa-tao, manatili pa rin. Kahit hindi na ako kilala. Bakit? Kasi, at the end of the day, hindi liko ang Panginoon para limutin yung inyong mga kabutihan na inyong ginawa sa kanyang pangalan. Yun ang alam ko. Ang intensyon ko, gumawa ng mabuti, hindi makilala ako. Nagkakatalo kasi yan sa intensyon eh. Doon nagkakatalo yan eh. Doon nagkakatalo kung magagalit ba yung isang influencer na ginamit mo yung video niya versus yung isang influencer na katulad ko na wala akong pakialam talaga kahit saan mo gamitin yung video. Ang request ko lang, wag niyong gamitin sa kalokohan. Yun lang ang request ko. Yung karunungan na inilalabas ko sa inyo, yung mga pagtatahi ng salita na inilalabas ko sa inyo, yung taba ng utak, yung taba ng puso, yung pagmamalasakit, wag niyo lang gamitin sa kalokohan. Yun lang. Yun lang ang request ko. Yun lang. All out, yun lang talaga request ko. Baka siguro, dagdag mo na rin na paminsan-minsan, pag lumulod yun, maalala niyo ako sa panalangin. Ganun. Yun lang. Pero other than that, wala akong intention na kailangan sumikat ako, si Chester, kailangan matanda na ako para sa ganyan. I'm too old for that. Matanda na ako para doon sa konseptong makilala pa ako. Kasi kaya ko rin naman pakilala kung gugustuhin ko lang. At ginusto ko at nakilala niyo ako. Alam niyo yan, nakilala niyo ako. Minsang panahong laman ng internet yung mukha ko.
Minsang panahong laman ng internet at ng TikTok at ng Facebook Reels at bla bla yung mukha ko. Yung ibang ang quotable quotes, pag tinype mo sa Google, ako yung nasa unang-unahan eh. At subukan nyo to. Laruan ako ng mundo. Yun. Laruan ako ng mundo. Type nyo sa Google, tignan nyo kung sinong mukha yung unang lalabas. Testing nyo lang. Ngayon na. Testing nyo lang. Sige, ngayon na. Tapos tignan mo yung mga comments ng mga tao. Testing nyo lang. Switch nyo. Google. Laruan ako ng mundo. Type nyo ngayon. Tignan nyo kung ano lalabas. Tapos, sige. I-comment ninyo kung ano lumalabas. Comment ninyo kung ano lumalabas. Anong sabi? Oo nga, ikaw nga po yung lumalabas. See? At marami pang iba. Marami pang iba. Legit, ikaw nga. See? Marami pa yan. Marami pang iba-iba pang mga ganyan. Yung mga quotable quotes. Marami pa yan. Marami pa yung quotable quotes na yan. Puro mukha mo, boss. Anthony Dilia. Tama? Kaya nga sa akin, kung gusto ko lang, kaya ko ikalat yung mukha ko sa buong internet. I have that capability. At nakita na ng mundo yun minsan panahon. Nakita na yan ng mga tao minsan panahon. Pero hindi naman kasi yun yung hindi naman yun yung purpose eh. Ang purpose, kumalat yung message ko na makatulong sa maraming mga tao. Hindi na importante kung makilala nyo pa ako o hindi na. Kasi hindi ko naman ipinangangaral yung sarili ko. Hindi ako interesadong sarili ko. Parang ibang influencer, puro sarili na lang nila. Hindi ako interesado sa ganun. Ang interest ko, tumulong sa kapwa-tao. Regardless kung may kitain ako o wala, regardless kung makilala mo ako o hindi, regardless din kung kilalanin mo pa ako o hindi na. Doesn't matter. Ang gusto ko lang makatulong sa kapwa-tao. Kasi at the end of the day, sa akin din naman ako. This is all for myself. Pero hindi nga lang sa buhay na to. Kasi I already have everything that I want. Meron na ako ng lahat ng bagay. Na hindi naman ako ipokrito. Ano namang masama kung madugtungan? Anong masama kung madagdagan? Pero, sa akin, personal, I have everything that I want. At lahat ng mga bagay na wala sa akin, mga bagay na hindi ko na kailangan yun. Gusto kong bumili ng at saka ng Yeah. na mga hindi na normal na bilhin pa ng ordinaryong tao. Hindi normal yun, hindi normal. Pero kung hindi na dumating sa puntong mabili ko pa yung mga gusto kong bilhin ngayon, hindi ko naman kailangan yun. Hindi ko kailangan yun. Marami akong gusto, pero mga bagay na hindi naman na kailangan. So those things are optional. Ang ginagawa ko, nagtutumulin ako sa hangganan. Yung gantimpala dun sa kabilang buhay. I have my hopes and I have my dreams in this life. Pero my hopes and dreams in this life are too small for my hopes and dreams for the afterlife. Mas importante sa akin yung kabila. Gaya ng sabi ni Solomon, mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. At ang araw ng kamatayan kaysa sa araw ng kapanganakan. Magandang gabi sa Pilipinas. Mahal na mahal kita.